It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pero star player siya sa basketball sa campus namin. Kaya masasabi kong marami nagkakagusto sa kanya. Tall, dark, and handsome siya. Kaya naman, campus crush siya. Until one time, nung 4th year high school kami, pilgrimage namin nun. Then, sa iisang bus lang kami nakasakay. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagkatabi kami. At yun uli yung unang pag-uusap namin. Teenager na. Kumustahan at kwentuhan lang. At simula nung araw na yon, gustong-gusto na niya akong kausap. Lagi niya akong tinatawagan. Sa una, ayoko sa kanya. Kasi ang alam ko, marami siyang babae. Oo, babaero siya. Hindi lang dala-dalawa, pero tatlo-tatlo pa ang nababalitaan kong nagiging girlfriends niya. 5 months after, hindi pa rin siya tumitigil. Para bang pinapatunayan niya na nagbabago na siya para sa akin. Hanggang sa unti-unti nang nahuhulog yung loob ko sa kanya. Kasi ang sweet niya eh. Sweet yung actions and thoughts niya. Siya yung tipo ng lalaki, kung makapag-good morning text, parang gumagawa ng isang talata. May effort din siya sa akin. Every recess time, lagi siyang naghahatid ng merienda ko sa room namin. Kahit di ko naman sinasabi, mapatunayan niya lang na nagbago na siya. Until one day, pinayagan ko na siyang manligaw sa akin. Lalo siyang naging sweet noon. At mas naging ma-effort pa. Andun pa rin yung long SMS niya. Caring siya, hatid sundo niya ako sa lahat ng pinupuntahan ko. Ang gusto niya, lagi akong andun kasama niya. Maraming umaaway sa akin nung bago pa lang kami. Mga babaeng nagkakagusto sa kanya. At mga babaeng niloko niya nung hindi pa kami. May isa siyang ex noon na nag-warning na sa akin na peperahan niya lang daw ako. Pero syempre, di ako nagpaniwala sa mga sinasabi nila. Kasi, hindi naman ganun yung pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa umabot na kami ng 3 months. Sobrang nahulog na yung loob ko sa kanya. Halos araw-araw kaming lumalabas. At sa araw-araw na yon, ako ang gumagastos sa mga kinakainan namin. Okay lang naman sa akin yun kasi pagkain lang naman yun. Hanggang sa dumating na yung point na pati allowance niya hinihingi na niya sa akin. At dahil mahal ko siya, binibigyan ko naman siya ng pang-allowance niya. Sa totoo lang, yung ibinibigay ko sa kanya na allowance niya, yun ay galing sa tindahan namin. Nakakatawa nga na nakakahiya kasi nangungupit pa ako ng pera para sa kanya. Pero, nag-effort naman siya yung Valentine's. Actually, every Valentine's, nag-e-effort siya. Monthsary, anniversary, at birthday ko. Sinusurpresa niya ako.
Pero, alam ko naman na pera ko rin yung ginagamit niya. Fast forward tayo. Graduation namin noon nung high school. Napapansin ko ng lahat naman ng hinihingi niya binibigay ko. Hanggang sa kinausap na niya ako at umamin siyang totoo lahat ng nalalaman ko. Na naaawa lang daw siya sa ex niya, kaya niya binalikan. Pero lang niya naman. Ako ba iniisip niya? Sa akin ba naawa siya? Grabe, sobrang sama ng loob ko nun. Parang gusto kong umuwi sa amin nang wala sa oras. Gusto kong magwala pero wala akong magawa. Et, wala naman akong magagawa sa desisyon niyang yun eh. Kahit ipaglaban ko siya noon, wala eh. Ayaw na niya talaga. So nilet go ko siya. I let him go. Pero malandi pa rin siya. Nagpaparamdam pa rin. Kinakamusta ako hanggang sa umuwi kami sa amin at niyaya niya akong lumabas. At ako naman si tanga pumayag. Nag-usap kami at pinangako niyang aayusin niya lang daw yung gusot na nagawa niya sa ex niya at babalikan niya daw ako after. At dahil mahal ko, pumayag akong maghintay sa kanya. Hanggang sa enrollment na nung college. Ako, nag-enroll sa isang private university while siya sa public. Pero same pa rin kami. Sa panahong yun, hindi na kami masyadong nag-uusap nun. Hanggang sa nawalan kami ng tuluyan ng communication. Pin mo pa ako. Yan yung laman ng text niya sa akin na halos ikatalon ko sa sobrang tuwa. Hanggang sa araw na yon, naging kami ulit. At yung girlfriend niya noon, sila pa rin noon, pero ako na yung binibigyan niya ng oras. Hanggang sa naumay na yung babae niya at siya na mismo yung nang iwan. First year college kami nung nagkaayos kami. Tinuloy pa rin namin noon kahit 5 months na kaming naghiwalay. Open kasi ako sa fam niya. Lahat sila okay sa akin. Close ko yung mom niya, pati yung kapatid niyang bunso. 4 kasi silang magkakapatid, pangatlo siya. Sa side ko naman, hindi nila siya gusto. Kasi alam nila mama noon na magulo yung pamilya nila noon. Yung tatay niya kasi maraming babae at may mga anak rin sa labas. Pero wala mahal ko siya. Kaya pinaglaban ko. Kahit sobrang tutol yung kuya ko sa kanya. Kung sa usapang pera, hindi pa rin naman siya nagbago. Grabe. Halos every other day, ako yung nagpapadala ng pera kila papa. Kasi nauubos yung allowance ko. Kung ano-ano yung nirarason ko para mapadala nila ako. Tama kayo. Nagpapadala ako ng pera kila papa. Sinasabihan ko silang padalhan nila ako. Hindi ko iniisip nun yung awa sa sarili ko at sa mga magulang ko. Ang iniisip ko lang nun, yung kami ng boyfriend ko. Na sumaya siya at hindi niya na ako iwan. Month of February 2016, pumunta siya sa boarding house ko. Nakitulog, may mga kasama ako nun sa kwarto pero circle of friends din naman namin ng boyfriend ko. Nung time na yon, hindi sila nakatulog. At nang gabing yun, naibigay ko sa kanya yung hindi pa dapat na maibigay. Naisip ko, baka sakali kapag naibigay ko yon, hindi na siya magloloko at hindi niya na ako iiwan. Umabot kami ng 3 years goal. Naging maayos yung relationship ko sa fam niya at sa parents ko, pero sa kuya ko, hindi pa rin. Di porket naging maayos naging maayos na din siya. Kung may mas hihigit pa nga sana sa words na worst, naku, malamang worstiest na siya. Yun yung bagay sa kanya.
Dumating sa point na nabaon ako sa utang. Ang dami kong utang nun dahil sa kanya. Halos lahat yata ng kakilala ko na utangan ko na. Niregaluhan ko siya ng sports shoes worth 7,000 pesos. Kasi gusto niya daw. Nagpabili siya sa akin ng vape niya worth 5,000 pesos para daw pampatanggal ng stress niya. Ako pa yung nagbibigay ng allowance niya noon kasi kawawa daw yung mama niya. Di na nagpapadala yung papa niya dati sa kanila kaya tumutulong na rin ako. Sa mga oras na yun, mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Kahit na alam kong nahihirapan na rin yung mga magulang ko noon dahil sa mga pinagagagawa ko. Umabot pa ako sa puntong tumigil ako sa pag-aaral dahil sa kanya. Kasi yung pang tuition ko noon, naigastos ko para sa kanya. Nagkabalanse ako sa school namin noon at natakot akong malaman ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nagpa-enroll on time. Saktuhan, burol kasi ng lolo ko noon kaya abala silang lahat doon. Hanggang sa natapos yung libing, inutusan ako ng mama kong humabol sa enrollment pero sabi ko, wag na. Kasi hindi rin naman ako makakahabol kasi 1 linggo na lang yung nakaraan before ng pasukan. Nung sinabi ko yun, nagalit yung nanay ko. Halos sampalin niya ako nung sinabi kong ayaw ko nang mag-aral. Pero ang totoo kasi nun, problema ko talaga yung balanse ko nun. Kami pa nun ng boyfriend ko. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa balanse ko at parang napaisip naman siya. Nakonsensa naman siguro siya. Sabi niya tutulong daw siya na mag-ipon para dun. Para makapagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Sa isip-isip ko, saan naman siya kukuha ng pera? Parehas lang kaming estudyante. Pero akala ko nung time na yun, magbabago na siya. Pero hindi. Parang routine niya na talaga yung manghingi ng pera sa akin. At para bang routine ko na rin talaga yung maging tanga. Naiisip ko noon, iwan ko na lang kaya siya. Iniisip ko, kaya ko naman siguro pag wala siya. At mas maganda pa siguro yung buhay ko pag wala siya sa buhay ko. Pero iniisip ko pa lang, binabalak ko pa lang, parang nararamdaman na niya. Tapos nagiging sweet siya sa akin. Ako naman marupok na marupok. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa totally nag-stop ako ng pag-aaral. Ang alam nun nila mama na umay ako. Hindi ko kasi sinabi yung totoo sa kanila. Kasi kapag sinabi ko yung totoo, di World War 10, lalo na sa kuya ko. Kasi sobrang kumukulo talaga yung dugo niya doon sa boyfriend ko. Fast forward. Eto na ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang aming paghihiwalay. Wala namang masyadong tutol sa relationship namin kasi both sides open naman kami. Pero dumating na talaga yung point na yun. Year 2018, month of January. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuking siya ng pinsan ko. May kasino kasi malapit sa amin. Dealer yung pinsan ko. Maraming babae doon na employee. At isa doon yung pinsan ko. Paano nabuking ng pinsan ko? Ka-work ng pinsan ko yung babae niya. At itago na lang natin yung babae niya sa pangalang Mona. Siya yung tipo ng babaeng hindi nawawalan ng lalaki kahit may boyfriend na. Akala mo naman kagandahan. Iba nga talaga yung nagagawa ng mga malalandi, no? At talo ng malandi ang maganda at matinong babae. So here we are. Last December 2017, nagkikita na sila. Kaya pala ang cold sa akin ng boyfriend ko. Sumabay siya sa lamig ng panahon. Kasi pala, may iba na nagpapainit sa kanya. Ang kwento ng pinsan ko, si Mona daw yung nagpapapunta sa boarding house niya noon. Pa-care effect daw. So, pinapadala niyang pagkain from my boyfriend, pinapadala niya sa boarding house nung girl. Grabe, ang sakit sa part ko noon. Ako nga na girlfriend niya, hindi niya na makatira ng pagkain. Tapos yung babae niya, ganon.
So, ang ginawa ko, pinuntahan ko yung babae sa boarding house niya. Nag-iskandalo ako doon kahit alam kong nakakahiya at mas edukada ako sa babaeng yun na wala akong pakialam. Sinabunutan ko siya, sinampal ko siya, konti na lang. Talagang gusto ko nang tirisin yung pagmumukha niya nang biglang dumating ang boyfriend ko. At inawat niya ako. Siyempre, di na ako nagpapigil pa. Sinampal ko ang boyfriend ko. Sabi ko, ang kapal ng mukha mo, nagawin sa akin lahat ng to. Sa lahat ng sakripisyo ko at pagtsatsaga ko sa ugali mo, ikaw pa yung may ganang magloko. Ang kapal ng mukha mo. Nandidiri ako sa'yo. Sobrang nandidiri ako sa'yo. At yun na nga. Yung araw na yon, naghiwalay na kami. Sabi ko sa kanya, ayoko na. Sawa na ako. Oo, mahal ko siya. Pero hindi sapat yung pagmamahal ko para magstay lang ako sa buhay niya. Kasi kahit pala gaano mo kamahal yung isang tao, mapupuno at mapupuno ka rin. Lalong-lalo na sa mga pinaggagawa niyang kamalian. Sa ugali niya, sasabog ka rin. Sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Masakit. Kasi panagpalit niya ako sa babaeng kalapating mababa ang lipad. Pero ganun yata talaga. Pero nabalitaan ko hindi sila nagtagal nun. Binabalikan niya ako after breakup namin pero sabi ko sa kanya tama na. Na maawa naman siya sa akin. Kasi gusto ko nang ayusin yung buhay ko. So month of Feb, second sem, pumasok na ako ulit sa school. Takot akong sabihin sa mga magulang ko na may balanse ako. Pero mas takot akong hindi matupad yung nasimulan kong pangarap. Kaya sabi ko sa mga magulang ko, nagastos ko yung perang ipang-tuition ko dapat. Pinagtakpan ko yung boyfriend ko. Ex-boyfriend. Iyak lang ng iyak yung nanay ko noon. Ano pa bang magagawa nila? Pero doon ko na-realize wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng magulang. Pinatawad nila ako. Binigyan ng second chance na tumino. Ginawa ko naman at eto, graduating na ako. God's will. Masaya na ako. Yung mga hinanakit at experiences ko before, ginawa kong inspirasyon ko. Yung ex ko may jowa na din. Pero take note, matanda. Sugar mommy. Wala na yatang pera yung ex ko, kaya pati matanda pinatos na talaga. May time pa rin naman siya mag-text sa akin, tumatawag pa rin siya sa akin, pero hindi ko na sinasagot. Ngayon maayos na yung buhay ko. Hindi ko na kailangan pang manggulo. At hindi ko na kailangan na magpagulo pa. Isang taon mahigit na kaming wala ngayon. And I did admit, hindi pa rin natatanggal yung pain. Pero tanggap ko na wala na siya, na masaya na ako sa buhay ko. At masaya akong na merong nakatanggap sa past ko. At yun ay ang mga magulang ko. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hi po, DJ Rocky. Good evening. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Jelay na lang po. Jelay, ilang taon ka na? 20 po. 20 years old. Sang lupalop ka naman galing, Jelay? Sa Pasig. Saan? Pasig po. Pasig. May inaayos ka ba ngayon? Medyo malayo yung boses mo dun sa microphone ng cellphone mo. Hindi naman po. Hindi Ano naman. po ba? Ayan. Tutok mo lang yung bibig mo dun sa microphone ng cellphone mo ha, kasi nawawala-wala ka, parang nag-off mic ka kanina ha. Ay.
Okay na po ba? Yes, okay na yan. Para mas magkaintindihan tayo kasi kapag nilayo mo yung bibig mo sa mic ng cellphone mo, hindi na tayo masyado magkakaintindihan at hindi maiintindihan ng mga listeners natin yung sitwasyon mo. Okay? So, Okay po. Jelay, 20 years old from Pasig, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Ano ang top secret mo? Umpisahan ko po muna way back nung 2020 na pariwara ako. Tapos, na barkada po ako sa di magandang barkada. Teenager pa lang ako nun. Minor, in short. Tapos, may nakilala akong guy na kuya-kuya ko siya. Tapos, siya yung takbuhan ko before ng problema ko. Kasi nung nakilala ko po siya, na ako nade-depress ako kasi meron family issue. Mhm. Tapos po, so yun nga, siya yung sinasabihan ko ng problema ko about sa family ko, na sinasabi ko bumabalik yung nakaraan ko. Yung trauma po ba? Trauma po ba sa family? Ito bang kuya-kuya mo, ilang taon na to? Gaano kalayo yung agwat ng edad ninyo sa isa't isa? Siguro, ngayon po 12 years yung gap namin. Pero before, nung nakilala ko siya, siguro 27 na siya. 27, 28, ganun. Mhm. So parang 12 years yung age gap ninyo. So nung time na nagkakilala kayo, around, ayoko na mag-compute kasi math eh. But anyway, going back to the story, kahit naman lumipas yung panahon, ibig sabihin, yun pa rin yung age gap ninyo eh. Nag-iba lang yung edad ninyo. But anyway, going back to your story, meron kang family trauma. Ano, if you don't mind me asking, ano tong family trauma na to? Na-rape po kasi ko nung pinsan ko. So, bumabalik sa akin yun. Mhm. At alam ba ng mga magulang mo yung nangyaring yun? Hindi. Nung panahon po na yun, hindi. Kasi takot po ako magsabi sa kanila eh. Takot po akong masira yung, nila, yung apelyado nila, ganun po. Tapos, yun nga po, sa kanya nga po ako nag-open hanggang sa nagka-developan na po, umamin po siya sa akin na may gusto nga po siya sa akin. Nahuhuli nga po yung loob na sa akin kasi nga daw po magaan din daw po ko kausap, masaya ko kausap. Gali po kasi akong tao eh. Ganon. Tapos hanggang sa naging kami ng minor pa ako. 16? Magsi-17. Ganun po. Alam ba ng mga magulang mo na nagkaroon ka ng relasyon dito sa kuya-kuya mo? Nung una po, dinay ko, sabi ko lang po, kaibigan ko lang, kuya ko lang. Pero nahahalata na po nila. Kasi nga po, laging nagdadala ng pagkain dito sa bahay. Pupunta bigla sa bahay para magdadala lang ng pagkain. Kakamustahin lang ako. Tapos, kilala po siya ng family ko na manloloko. Tapos, pinatulan ko pa. Yun po yung sinasabi nila, bakit daw ako pumatol? Ang tanda-tanda na nga daw po. Yung mga ganong salita po yung naririnig ko sa kanila before. Tapos, yun nga, may long-term girlfriend siya. That time, 8 years sila. Alam mo ba sa umpisa pa lang ng pag-uusap ninyo ni kuya-kuya mo na meron siyang girlfriend o lately mo lang nalaman? Later on mo lang nalaman? Alam ko na po, pero lagi niya po kasi sinasabi na malabo na sila. Ang namamagitan na lang sa kanila yung sa pera, na may joint account nga daw po sila. Yun po yung mga sinasabi niya sa akin. Kaya pinush ko siyang maging kami. Ganun po. Mhm. Una pa lang alam ko na may girlfriend siya. May girlfriend siya or something. Pero wala silang anak nun. May una siyang anak, oo. Pero sa ibang girl yun. Mhm. So yung reaction ng parents mo, kumbaga valid naman din yun kasi alam nila yung history ng lalaking to. Kilala sa lugar ninyo na manloloko, ganun ba yun? Opo. Kaya ayaw nila dun sa lalaki.
Opo. Opo. Eventually ba, naging okay din sila dun sa taong napili mo o may nangyari pang iba? Nung una po hindi, pinaglalayo po kami. Hanggang sa nag-aaral na po ako, nakikita po nila na hatid sundo ako. Naging okay naman po. Parang sa kanya na po kasi ako sa kanya na po ako sumusunod. Kesa sa mga magulang ko, sa kasama ko sa bahay, sa lolo't lola ko, sa parents ko. Hindi ko na sinusunod yun, siya na lang. So paano tinake yun ng mga magulang mo tsaka yung mga lolo't lola mo? Wala na po, tinanggap na lang po nila. Tinanggap na lang po nila. Tapos, siya rin po kasi, kaya siya tinanggap ng tuluyan po. Siya rin po kasi yung nag-push sa akin para sabihin yung trauma ko. Yung na-rape nga po ako ng pinsan ko. Siya po yung nag-push sa akin na sabihin sa mother ko since OFW nga po yung mother ko. So paano mo sinabi sa magulang mo na ikaw ay biktima ng panghahalay nitong pinsan mo? Ano po? Paano ko po ba sinabi yun? Video call Ano? ba o in person mo sinabi? Video call po. Kasi nagtatalo po kami ng mother ko. Tapos may sinasabi siya na, tatlo po kasi kami sa GC. So, nagtatalo kami ng mother ko. Tapos sumasabat siya, na tita may sasabihin ako. Pero pag uwi mo na dito, kasi ayaw kong may mangyari sa'yo dyan. Ganun po yung sinasabi niya sa mother ko before. Hanggang sa nagsabi yung mother ko na, sabihin mo na dito. Ganyan. Kay ano. Sabihin mo na dito sa video call. Tapos, sabi sa akin nung ex-boyfriend ko, na ikaw na magsabi. Tapos hanggang sa sinabi ko na po, na ni-rape ako. Tapos, quiet na po lahat. Umiyak na lang po yung mother ko, nagpabarangay na po. Yun na po. Tuloy-tuloy na po. Hanggang parang siya yung naging magulang ko dito. Eh yung tatay mo nung time na yun, anong ginawa? Yung tatay ko po kasi sobrang bait po kasi nun eh. Hindi mapanakit. Nagulat na lang din po may ganun po pala akong trauma. Kaya daw po pala palabas-labas ako ng bahay, mas safe ako sa bahay, ganun daw po yung feeling ko kaysa sa loob ng bahay. Kumbaga mas safe ka sa labas ng bahay, hindi sa loob ng bahay ninyo. Kasama mo ba yung pinsan mo na yun? Sa loob ng bahay? Hindi po, sa province po kasi nangyari yun. So ang reaksyon ng papa mo, parang nagulat na lang siya. Napakulong niyo ba yung nanghalay sa'yo? Hindi po eh. Hindi, pero umabot sa barangay. Apo, nag-warrant na po. Nag-warrant? So meaning may police yun? May police report? Hindi, nagtatago na po kasi siya ngayon eh. May warrant na po siya ngayon pero nagtatago po. So talaga itutuloy mo at ilalaban mo. Siyempre maganda nga yun na talagang ilalaban mo kung ano yung nararapat para sa'yo na hustisya. Opo. Anyway, so nung time na, okay, nalaman na ng magulang mo, napalapit tong jowa mo doon sa mother mo, anong sumunod na nangyari? Naging maganda ba talaga yung relationship ninyo na mag-boyfriend or eventually naghiwalay din kayo? Nung naging kami po, hindi po sila naghiwalay ng long term niya. Kumbaga doon pa rin po siya umuwi sa kanila. Kumbaga nag-uusap lang kami sa dami account. Doon lang po. Tapos, nung nalaman ni girl na merong ako, hindi naman ako kinompronta. Chinat ako. Hindi naman ako kinompronta ng paggalit. Tinanong muna ako kung kilala ko ba si ganto. Sabi ko, hindi. Kasi sabi rin ng boyfriend ko noon, wag ako magsasabi na kilala ko siya. Hanggang sa, hindi na ako chinat ni girl. Tapos, hanggang sa nagkaroon na po kami ng baby. Nagkaroon kami ng baby habang may nakasama siya.
Nagkaroon kayo ng anak. Opo. Ilan taon na yung anak mo ngayon? 1-year-old na po. 1-year-old. At nalaman ba to nung long-time girlfriend niya? Opo, buntis pa lang po ako. Nung malaman to ng long-time girlfriend niya, at nung malaman din to ng boyfriend mo nung time na yun, nakipaghiwalay ba itong boyfriend mo doon sa long-time girlfriend niya? Hindi po. Ano po, nung nalaman po namin ng boyfriend ko that time na buntis ako, gusto niya po na ipableed ko. Pero lagi ko pong sinasabi sa kanya, may kasalanan ako, oo, pero hindi ako ganun kademonyo para idamay kung ano yung nasa sinapupunan ko. Kung gusto mo kong iwan at hindi mo kami pipiliin, okay lang. Pero kung pahihirapan mo ko ng pag-iisipin mo ko, siya na lang piliin mo, wag na ako. Okay na yung pagdusahan ko mag-isa kung ano yung nabuo natin. Ganun po lagi yung sinasabi ko sa kanya. Kasi parang every week niya po akong tinatanong kung tutuloy mo ba? Tutuloy mo ba? Lagi niya po akong ginaganon. So wala talaga siyang planong panindigan yung bata? Wala siyang planong panindigan kayong dalawa? Opo, wala po. Katunayan nga po sinasabihan niya ako ng kung ano-ano. Buntis na po ako noon. Hindi daw po siya sure sa akin kung sa kanya nga daw po ba yung pinagbubuntis ko. Yung mga ganong salita po ba. Ano naramdaman mo nun? Nandidiri na din po ko sa sarili ko noon na parang wala naman akong ginagawa. Pero pag naririnig ko yung salita na yun, yung nagsisingkin na lang sa akin na ganito ba talaga akong babae porket may nangyari sa akin sa Pasko. Sa Pasko, ganun na rin ako forever. Ganun po. Tapos 2 months, after 2 months na ano po kasi ko na na-hospital ako, na appendix ako. Kasi nga po nag-aaral ako noon. Lakad-lakad ako, stress pa. Mas stress ako sa kanya kaysa sa school works ko. Nag 50-50 yung buhay namin dalawa. Tapos wala siya. Nagsabi ako sa kanya na sa hospital ako. Nag-reply lang siya sa akin, anong ginagawa mo dyan? Tanga ka kasi. Ano kasi pinagagawa? Lalaki ka sa lalaki. Yung mga ganun salita po. Sinong naging katuwang mo nung time na yun? Sinong tumulong sa'yo? Wala po. Family ko lang. Yung kasama ko lang po sa bahay. Tapos yung classmates ko. Parang sila nga po yung nagbibigay ng mga cravings ko. Lahat mga classmates ko lang. Wala siya. Tapos nung nasa ospital ako, yun nga po sinasabihan niya ako na puro lalaki kasi kasama mo. Malandi ka kasi. Ni mental support wala po siyang sa akin, sinabi. Puro ganun pa yung mga pinaparatang niya sa akin. Nalalakero nga daw po. So ano sinabi mo sa kanya nung sinasabihan kanya ng ganun? Ano po? Anong reply mo sa kanya nung yun yung mga sinasabi niya sa'yo? Wala po. Sabi ko, okay na. Wag ka na lang wag na lang tayo mag-usap. Kesa ganyanin mo ko ng ganyanin. Sabihan mo ko na lalakero ko. Kahit alam mo kung saan ako nagpupunta. Kasi pinapamonitor niya po kasi ko sa kaibigan niya na kasundo niya sa kalokohan Sinasabihan niya na bantayan daw ako. Yung kaibigan niya na po yun, laging sinasabi na lalaki kasama ko. Kahit puro babae naman sila. May lalaki, opo. Pero ilap na po kasi talaga sa lalaki simula nung naging kami. Naging kami, wala na po. Para na po ako naging nonchalant. Pero ganun pa rin po yung mga sinasabi niya. Nagpunta siya once sa ospital, pero hindi naman po siya nagtagal. Kinamusta, hindi niya ako kinamusta personally na ako.
kinamusta niya lang yung yung sa dinadala ko. Do okay lang po. Nung time ba na yon, hindi mo naisip na i-cut off na talaga siya sa buhay mo? O naisip mo naman yun? Lagi ko pong sinasabi sa kanya na huwag na tayo mag-usap. Mag-focus ka na lang sa kasama mo. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Yung pagkakamali na lagi mong sinasabi sa akin na pasensya, naging tayo ng maling panahon. Sinasabi ko sa kanya ayoko na. Kasi stress na talaga ako. Sabi ko gusto ko pang matuloy yung pinagbubuntis ko. Kailan kayo naghiwalay? Nung ano po, nung nanganak po ako nung May 2. May 2 last year, tama ba ako? Yes po. May 2 last year nanganak ka. Opo. Ano yung pinakamatinding dahilan kung bakit napagdesisyonan mo nang makipaghiwalay dito sa taong to at hindi na siya kausapin pa? Ano po, yung sa akin na kasama niya na. Sinabi ko na po sa kanya na tuloy mo na yan, maging masaya na lang kayo. Okay na akong binigyan mo ko ng anak. Ayun po yung sinabi ko sa kanya. Kasi nung naghiwalay po kasi kami, magulo din po eh. May iba't ibang babaeng na link sa kanya while I'm pregnant. So marami na pala talagang mga babaeng nalilink sa kanya. So tama lang din yung naging desisyon mo na i-cut na siya at makipaghiwalay na sa kanya dahil una sa lahat, meron din naman siyang original na girlfriend. Opo, Kaya lang, ang yun lang tanong- po yung Ang tanong is that, nagsusustento ba siya? Opo. Ang usapan po kasi namin ngayon, yung mga needs lang ng bata. Yun lang po. Yung sa financial, hindi po. Kasi ayoko po makarinig ng di magandang salita eh. So what do you mean needs lang ng mga bata? Ito ba yung mga diaper, gatas, damit niya? Opo. So yun yung pinoprovide niya, ibinibigay niya na lang sa yung items. Opo, yun po. Pero financial, wale. Wala po. Ayoko po kasi masumbatan na yung di magandang salita. Oo. Paano yung mga vitamins ng bata? Paano yung mga pagpapakuna? Minsan po sa vitamins sa mother ko po. Or pag nahihiya na din po ako sa mother ko, sa iba po ako nangungutang, tapos pag nagkapera po ako, binabayaran ko na lang po. Sa kasalukuyan, nag-aaral ka pa ba o huminto ka Hindi muna? po. Nag-stop po muna ako. Anong year level mo na? Grade 12 na po sana. Grade 12. May bala ka ba ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Parang wala na po. Wala ko na po magtrabaho. Nagtatrabaho ka na ba ngayon? Applying. Hello? Jelay. Jelay. Hello, Jelay. Connection loss. Reconnecting. Nagre-reconnect po ang koneksyon natin sa internet kay Jelay ng 20 years old from Pasig. Naku, connection loss na talaga mga sis. Sana napag-usapan nila kung paano yung pag-aaral ng bata. No? Ang hirap din talaga nung ganong klaseng sitwasyon. Yung akala mo mapaninindigan ka pero hindi rin naman pala. At least nagbibigay din naman. Sinusubukan po natin tawagan ngayon si Jelay. Baka sakaling nandyan pa rin siya at maayos pa rin ang ating internet connection. Pero kung hindi na, I think it's time. It's time para matulog na tayo lahat. Nako, parang wala na talaga siya. Bye, Jelay. Salamat sa pagtawag mo, ha? Hindi na natin siya talaga ma-reach.
Iniisip ko tuloy, paano yung edukasyon ng bata? Kumusta kaya talaga si Jelay? Paano niya nakakaya na buhayin yung anak niya nang mag-isa siya? Although, nagbibigay naman ng mga pangangailangan ng bata yung lalaki. Pero palagay ko hindi pa rin talaga completely sapat yun, lalo na kapag dumating na yung time na mag-aaral na yung bata. And as much as possible, di ba? You wanna give the best para sa anak mo. Minsan nga, ipinauubaya mo na talaga sa anak mo lahat eh. Di bali nang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, basta yung anak ko makapagtapos lang ng pag-aaral. Gagapangin ko ang lahat. Handa akong gumapang sa putikan para sa anak ko. Di ba may ganung klase yung thinking ng mga tao dyan. Ito, i-share ko lang to sa atin lang to. Walang makakalabas Baka may sabihin nyo, chinichismis ko yung nanay ko. Yung nanay ko, graduate siya ng agriculture sa Foundation University sa Dumaguete. Tapos, right after ng graduation niya sa college, pangarap niya kasi mag-law. Pangarap niya maging attorney. So, nag-aral siya dito sa JRU, dito sa Manila. Nakipagsapalaran siya from Dumaguete to Manila para mag-aral ng law. So, nag-aral siya ng law dito sa Manila. On her second year college, bago pa yun actually, mga a year ago nun, nakilala niya yung tatay ko. And yung tatay ko was working in a government office. Tapos, nagka-inlawan sila and eventually, yung pagmamahalan na yun ay nagbunga. Hindi pa sila kasal that time. Nagbunga yung pagmamahalan nila. And that resulted to my brother. So, nabuntis yung nanay ko at yun yung panganay nilang anak, yung kuya ko. Yung kuya ko ay pinanganak. Sumunod ako at sumunod yung kapatid kong bunso. O diba? Nagkwento na ng buhay. And looking back, pag tinatanong ko yung nanay ko, hindi mo ba gusto magpatuloy ng pag-aaral ng law? Kasi nag-stop na siya dun eh. Second year college, gusto niya maging attorney. Nag-stop na siya. Hindi na siya bumalik pa dun. Alam mo kung anong sagot ng nanay ko? Okay na ako, masaya na ako na nakagraduate kayo lahat. Naiyak ako. Parang okay na daw siya kasi nakita niya na kaming mga anak niya, nakagraduate naman na maayos na yung mga buhay ngayon. So, ano pa yung kailangan niyang gawin para sa sarili niya? Okay na daw siya. And I think that is mother's love. Yung kaya mong isakripisyo yung sarili mong pangarap o kagustuhan para sa mga anak mo. Hoy, eto siya nagbabalik. Wait lang. Tapusin na natin to, Jelay. Jelay, akala ko pa naman makatulog na tayo. Na-share ko tuloy yung nanay ko. Yung tapusin nanay ko. Naku, Jelay, hindi ka talaga ma-reach. Calling lang, oh. Okay, sige. We attempted twice, thrice, and nada. Biglang naging Englishera yung rakitera. Charot to Darot. So, pagbunyi po natin at pagdiwang natin ng mga kababaihan, especially ang mga nanay dyan, na isinakripisyo yung sarili nilang kaligayahan at mga pangarap para buhayin, at mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. Maraming salamat, kabisyo, sa pagtutok mo at mabuhay ang mga kabisyo natin out there na nagsusumikap sa buhay araw-araw, gabi-gabi para lumigaya at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. This has been yours truly, DJ Rakitera, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Seven years. And no wedding proposal yet.
Hi, DJ Rocky. I've been a listener for years now. And I just want to share my story. Sa pagkakataong ito, kailangan ko rin ng advice. Ang hirap-hirap na kasi. Hindi ako makapag-open up sa pamilya ko. At hindi rin ako makapag-open up sa mga malalapit kong kaibigan. Dahil ayoko siyang mapahiya. At ayokong mag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Everybody thinks highly of him. Ganun ko kasi siya ipakilala. Well, ganun naman talaga siya. Except, hindi niya ako mabigyan ng singsing. Itago mo na lang ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret file. May boyfriend ako. Itago natin siya sa pangalang Jap. 7 years na kaming magkarelasyon bilang mag-boyfriend at girlfriend. What can I say? Eto na ata yung taong tinatawag na too good to be true. Si Jap ay gwapo, masipag, may kaya sa buhay. Alam kong mahal na mahal ako. Ini-spoil ako sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, faithful. Oo, siguradong sigurado ako na faithful siya. Mahirap i-eksplika kung paano ako naging sigurado. Pero simulan na natin sa alam ko na lahat ng social media na. Lahat ng password, lahat ng username. Though hindi naman siya talaga mahilig sa social media. Hindi siya pala post. Yung location niya, alam ko. Bahay trabaho lang ang ganap ni Jap. Live-in kami, pero nagvi-video call kami. Kapag nagmamaneho siya papuntang trabaho at pagpauwi na siya, wala ni isang babae sa trabaho niya. So, him not proposing to me is not because he is cheating. It is something deeper. Kapag kasama ko si Jap, pakiramdam ko nasa langit na ako. Live-in kami for 3 years. 50-50 kami sa bills. Sa gawaing bahay. Ako sa paglilinis. Siya sa pagluluto. Paminsan ako magluluto. Siya naman ang maghuhugas at gagawa ng laundry. Pag mag-grocery, sabay kami. Masayang masaya yung puso ko. Others might say na bakit 50-50. Dapat ang lalaki ang magpo-provide. But the thing is, ayokong maging pabigat naman. Ayoko ring masumbatan. Wala naman sa aking problema kung ang pinag-uusapan ay pera. Walang problema ang 50-50. Ang mahalaga naman sa amin, nagkakasundo kami. Year 2021, dito ko unang tinanong kay Jap kung kailan siya magpo-propose. Ang sabi niya sa akin, basta hindi naaabot ng 3 taon,
Mukha namang seryoso siya doon. At ako naman, excited at kinilig. Wala naman akong ibang iniisip pa. Kasi alam ko naman na kahit ano pang mangyayari, pakakasalan ko ang lalaking to. Gusto ko nang maikasal. Although, ayoko pa rin namang magkaanak. Ganon din naman si Jap. Ang mahalaga naman sa akin, nagmamahalan kami. Then year 2023. Sumubok uli ako na tanungin siya kung kailan siya magpo-propose sa akin. Ang sabi niya, soon. That time, hindi pa ako financially stable. Hindi pa ganun kalaki ang sweldo ko. Kaya para sa akin, okay lang. Pinilipas ko ang taon na yun at sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat magmadali. Be patient. Then year 2024. Dito na ako naging makulit kay Jap. Nagpaparinig ako. Nagtatanong ako. At nagpaparamdam talaga ako. Alam mo yung tipong nagpunta kami ng mall? Tapos sa mall, sinadya ko talagang pumunta sa isang jewelry store at hilain siya para makapagsukat ng ring size. Ganon! Nangyari yun sa amin. And halos monthly ata, nagpaparinig ako sa kanya na mag-propose na siya. Yung mga kaibigan namin, yung mga batchmate ko, kasal na. O di kaya naman engaged na. Or may mga anak na. Although I'm not saying na dapat ganun din kami, but the thing is, stable naman na kami. Kayang-kaya na namin. Pero itong si Jap, panay pa rin ang sabi na soon. Soon. Kailan magpapakasal? Soon. Pusang galang soon na yan. Pakiramdam ko, that time hindi na darating. I even gave him an ultimatum na pag hindi siya nag-propose on or before our anniversary, break na kami. So dumating nga ang anniversary. Siyempre hindi siya nag-propose. At siyempre hindi ko rin hiniwalayan. Hindi ko alam kung tanga ako o may inaantay pa ako, pero wala. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Then year 2025. Dito na ako nagsimulang maging aggressive. Kinakain na ako ng pag-overthink ko. Kasi pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal. Pakiramdam ko, hindi naman siya seryoso sa akin. Pakiramdam ko, hindi na ako yung taong nakikita niya sa future niya. As in, gulong-gulo na ako. To the point na nade-depress na ako kaka-overthink. DJ Rocky, nakakabaliw. And what's worse is wala akong mapagsabihan. Ang bigat-bigat na. Parehas kaming stable. Parehas kaming may pera. Pero parang ayaw niya talaga. Napakaraming approach ang sinubukan ko.
Pero DJ Rocky, alam mo yung masakit? Hindi niya ako mabigyan ng sagot sa pagkakataong ito. Lagi ko siyang tinatanong, bakit hindi pa siya nagpo-propose? Ayaw ba niya? Gusto raw niya. Nakikita niya ba ako sa future niya? Nakikita naman daw. Mahal ba niya ako? Oo naman daw. May iba pa ba siyang priority? Like magpayaman muna? Hindi raw. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman kami agad magpapakasal once na nag-propose siya. Sabi ko, we'll take our time bago magpakasal. At sa parteng yun, wala siyang maisagot sa akin. Napapagod na ako, DJ Rocky. Yung pakiramdam na para bang naghahanap ako ng karayom sa gubat. Hindi ko siya mapiga na bigyan ako ng sagot. Hindi niya ako binibigyan ng sagot at hindi ko alam kung bakit. Sinasabi ko sa kanya na uuwi na muna ako sa parents ko sa Batangas pero ayaw niya. Ginagawa ko ang lahat para sa lalaking to. Imagine, iniwan ko ang mga magulang ko sa hometown ko, lumipat ako sa hometown niya. Pero hindi niya ako mabigyan ng singsing. Lahat naman ang gusto ko, ibinigay niya sa akin. Laptop para sa trabaho, flat screen na TV, camera, even branded bags. Ultimo kotse na ibigay niya. Pero singsing hindi maibigay. DJ Rocky, afford niya yun. Alam ko na afford niya yun. Kaya hindi ko lang talaga maintindihan. Hindi ko na alam. So one day, umabot na ako sa desisyon na hindi ko akalaing gagawin ko. Nakipag-iwalay ako sa kanya. Kaya lang hindi siya pumayag. Gusto kong umalis na sa bahay na tinitirhan namin, pero ayaw niyang pumayag. Gulong-gulo na ako. Pakiramdam ko nilalamon na ako ng depresyon dahil dito. Yung bang gusto ko na lang siyang alisan? And no contact at all? But outside of this problem, of this wedding issue, sobrang swerte ko naman sa kanya. As in princess treatment, kung princess treatment talaga. Kaya lang pakiramdam ko lang na kapag iniwan ko siya, hindi na rin ako makakahanap ng ganitong lalaki. Gusto ko na talagang magsettle. Pero ayaw ng lalaking mahal ko. Ano bang dapat kong gawin, DJ Rocky? Pahingi naman ng advice, oh. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Rhea. At ito, ang aking secret file.
Ten years and still no ring. Ayaw niyang magkaroon ng sariling pamilya. Hi DJ Rocky. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Since year 2016 pa. At hindi ko inakala na isa rin ako sa mga taong susulat sa iyo. Hindi ako magaling magkwento ha. Pero sana ay mabasa mo pa rin. Itago mo na lamang ako sa pangalang Lara. 27 years old. At ito, ang aking secret file. I've been in a relationship with my boyfriend for almost a decade this year. Itago na lang natin siya sa pangalang Jeff. Jeff is 31 years old. 2015 pa lang. Naging magjowa na kami. We both love each other. Alam mo, DJ Rocky, si Jeff yung taong laging nariyan para sa akin. He always shows up every time I need him. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Yung tipong pag may sakit ako, nandyan lang siya nakaalalay. Hinahatid sundo niya ako sa trabaho, kahit bumagyo at kahit tumirik pa ang araw. Walang palya. Kahit malayo pa ang pagtrabahuhan ko. He treats me like a princess. Naalala ko pa nga, noong mga unang taon ng relasyon namin, nag-e-exchange kami ng love letters. May okasyon man o wala. At ang hindi ko makakalimutan, dun sa sinabi niya sa love letter niya sa akin, ay yung gusto niya na ako ang magiging ina ng magiging anak niya. Gusto niya na ako ang mapangasawa niya. That time, sobrang saya ko. Kasi nakikita niya ako bilang mapapangasawa niya in the future, 'di ba? At sino ba namang hindi gugusto ng ganong klaseng karelasyon? Yung dating to marry na. But then, nobody's perfect. Third year nung relationship namin, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nang makita kong naka-open ang laptop ni Jeff. Then, scroll lang ako ng scroll na para bang may hinahanap ako. Naghahanap ako ng hidden files. Hanggang sa meron akong nakitang folder na ang pangalan ay Secret Files. At pagka-click ko ng Secret Files folder na yon, ay bumungad sa akin ang 4 na larawan ng kanyang first love.
At hindi lang ordinaryong larawan ang mga nakita ko. Etong mga larawang ito ay mapang-akit. Naka-shorts na maikli, nakasando, nakadress doon sa isang picture. Natulala ako sa nakita ko, DJ Rocky. At the same time namangha rin ako sa kagandahan ng first love ni Jeff. Maputi, makinis, at di hamak na wala akong panlaban doon. Maya-maya pa parang naninikip na ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang mga larawan ng first love niya. Ang sakit pala. Buti na lang naalala ko. May asawa't anak na yung first love niya. And I believe nakuha ni Jeff yung mga pictures na yon sa Facebook. Then biglang dumating si Jeff. Hindi ako nagpanik. Hindi ko rin siya kinumpronta tungkol dun sa mga larawang nakita ko. Pero hinayaan ko lang na nakabukas ang laptop. Naka-open ang mga picture nung babae. Then niyaya akong kumain ni Jeff. Ngumiti lang ako sa kanya. Dala-dala ang bigat ng puso ko. Nauna na akong tumungo sa hapagkainan. Dun sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sumunod naman siya. And by that time, nakita na niya kung ano ang mga nakita ko sa laptop niya. Nagkaroon ng katahimikan sa aming dalawa. But still, pinaghanda ko pa rin siya ng makakain niya. Niyaya siyang kumain. Tapos titig na titig siya sa akin. Maya-maya pa, nagsabi siya ng sorry. DJ Rocky, hindi ko alam. Pero hindi ko makuhang magalit kay Jeff. I love him so much. I love him so much to the point na I just feel sorry for myself. And at the end of that day, pinatawad at tinanggap ko pa rin siya. Nagpatuloy ang relasyon namin. Hanggang ngayong 2025. Earlier this year, DJ Rocky, pumunta si Jeff ng Luzon for 2 weeks dahil sa kanyang trabaho. And by the way, taga Eastern Visayas kami. Habang malayo kami sa isa't isa, we make sure na nagko-communicate kami. Lalo na siya. He would call me every time na may free time siya. Every day, day and night, nagvi-video call kami. At lagi niyang sinasabi na miss na niya ako. Ganon din naman ako sa kanya. Hanggang sa umuwi na siya. So nagkasama na kami. At habang magkasama kami, it was nighttime. Bedtime. Nakatulog siya. Ewan ko ba sa sarili ko't nang ialam na naman ako ng gamit ni Jeff. And this time, cellphone naman niya. Sa totoo lang, hindi naman ako nangingialam talaga ng mga gamit niya. I don't even know his social media passwords. Hindi ko yung tinatanong
At hindi ko yun hinihingi. Pero, yung cellphone naman niya, kahit papano, may idea ako tungkol sa password. So nag-scroll ako sa TikTok account niya. Nagpunta ako dun sa watch history. Nung mga unang scroll ko, wala naman akong nakikitang hindi maganda o kakaiba. Pero habang tumatagal na nag-i-scroll ako, nakikita ko kung ano talaga ang mga pinagpapanood ng boyfriend ko. Nakakabigla. Hindi ko akalain na habang kami pa ay mahuhumaling pala siya sa iba. Videos ng mga babae na merong malalaking hinaharap, mapuputi, na magaganda ang mukha, mga nakabra, mga nakapanti lang, ganun ang mga suotan. At pagtingin ko dun sa history date, yun ang mga araw na magkalayo kami sa isa't isa. Hindi ko akalain na yung taong laging nariyan para sa akin mahuhumaling sa iba. Dapat bang sumama ang loob ko dahil sa mga nakita ko? Siguro para sa iba, videos lang yun. Social media lang yan. Pero iba yung sakit eh. We don't have any issues, DJ Rocky. Okay ang takbo ng relasyon namin. He treats me like I'm the only one. Lagi niyang pinararamdam sa akin na mahal niya ako. Nandyan yung efforts, nandyan yung sacrifices. Wala akong masabi sa kanya. And I'm doing the same for him. But this time I confronted him about it. At ang sabi niya lang sa akin ay natep siya. And that's it. I know, DJ Rocky, na video lang yun eh. Pero masakit pa rin. Masakit pa rin. Bumalik yung dati. Nakaramdam ako ng insecurity about my physical appearance. Na para bang bumaba yung self-esteem ko. Nakakalungkot pala. Yung wala naman kayong problemang dalawa. Pero, yung lalaki, may part of him pa pala na natutokso pa rin siya. Natutokso pa rin, lalo na sa mga magagandang babae na malalaki ang hinaharap. Tapos paparamdam na ikaw lang at walang iba. Ipaparamdam na mahal ka. So tulad ng dati, he asked for forgiveness. Pinatawad ko siya. Tinanggap ko siya. Ulit. I love him so much that I couldn't even get mad. Although, pakiramdam ko, tinraidor ako. I felt betrayed. And I'm still hoping that one day, he would become mature. Or more mature. Na maisip niya na ibigay sa akin yung security hinahanap ko.
Because alam mo, DJ Rocky, yung ibang mga kaibigan namin at mga kamag-anak namin, tanong ng tanong sa akin eh. Tanong ng tanong sa amin kung kailan daw ba kami ikakasal. At sa totoo lang, hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Because we never talked about it. Every time na ino-open up ko yung topic na yon, yung pag-aasawa, change topic siya. And netong month of May, nagkaroon kami ng deep talk. At ang sabi niya sa akin, he doesn't want to have a family of his own. Ayaw niya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Hindi ako nakaimik nang sabihin niya yun. Hindi ako makaimik kasi wala akong masabi. Yung ang daming thoughts dun sa utak ko. Nasa sobrang daming thoughts. Nagkagulo sila na nabulol na yung dila ko. Nagkandabuhol-buhol to the point na wala, para akong pipe. Alam ko sa sarili ko na gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong bumuo ng sariling pamilya. Nakasama siya. Nakasama si Jeff. I was really hoping. Because he promised me that he would marry me someday. Tapos ngayon, maririnig ko na ayaw na niya. Marami pa raw siyang gustong gawin. Marami pa raw siyang gustong maabot sa buhay. At alam ko naman yun. Lagi naman ako nakasuporta sa kanya. I never asked him to marry me. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya ko naman maghintay. Pero hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa buhay niya. Nung sabihin niya sa akin na hindi niya na gustong magkaroon ng pamilya. Mahal ko si Jeff. Halos nakadepende na ako sa kanya. I couldn't even imagine my life without him. He always treats me right. But of course, nobody's perfect. Sometimes, people, even our loved ones, cause us pain. But our love for them will still be the same. And that is the amount of love I have for him. Kahit na nasasaktan niya ako emotionally, pinipili ko pa rin mahalin siya. Pinipili ko pa rin patawarin siya, kahit paulit-ulit. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang maghintay at umunawa. May hinihintay ba talaga ako? Magbabago pa kaya yung isip niya? Ano na lang mangyayari sa akin? Oh my. Hindi ko na alam. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Lara. At ito, ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Tera and welcome to the program Top Secrets.
Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus, ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Hello, good evening. Nakamute ka. Hello po, good evening. Ayun, anong pwede namin itawag sa'yo? Trixie na lang po. Trixie, ilang taon ka na? Yes po. 36 po. 36 years old. Saang lupalop ka naman galing, Trixie? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ito ba yung lugar kung saan maraming sibuyas? parang Saudi po yun. Ano? Saudi? Saudi po yun. Hoy, maraming taniman sa Nueva Ecija. Anyway, hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa, Trixie. Trixie, 36 from Nueva Ecija. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay meron po akong asawa na LDR at meron po akong katrabaho na MU. Oh, meron kang asawa na ang relasyon ninyo long distance. Tapos meron Yes kang po. katrabaho na ka-MU mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 4 years po. 4 na taon. May mga anak na ba kayo? Actually po kasi yung anak ko sa una is hindi niya po anak. Pero alam naman niya yon. Alam niya po yun. Akala ko naman meron pang top secret doon sa isa pang top secret. Kinabahan ako ng very light. Hindi, but anyway, ayan, Trixie, so ano naman, kumbaga tanggap ka naman niya na nagkaroon ka ng anak doon sa una. Ganun ba yung Yes. nangyari sa inyo? Opo, okay naman. Actually, okay naman kami. Okay naman kayo. Okay, so ganito ang tanong ko. Paano nangyari meron kang katrabaho na naging ka-MU mo? Anong nangyari? Bakit kinailangan pa ng ka-MU yung katrabaho? Bali, actually, hindi po talaga siya totally ganun dapat eh. Kasi magkatrabaho lang po kami. Tapos medyo mataas ako sa kanya. Tapos, parang one time lang po, nagkakaroon kami ng sabay na ganito, sabay kumain, sabay umuwi, sabay mag-break. Tapos hindi ko po alam na noon pa lang pala is meron na siyang nararamdaman sa akin. Paano mo nalaman? Ito na po, nung umamin na po siya sa akin na mayroon pala siyang intensyon noon pa, which is ang problema ko nga po doon, may asawa po siya. Oh my, so may asawa din tong ka-MU mo. Oo. So umamin lang to sa'yo. Matagal na ba kayo magkatrabaho? Medyo po, 2 years. 2 taon. Matagal na ba yung asa mong tamatahol? Ay, wait lang. Bigyan mo muna ng treats. Anong pangalan ng aso mo? Wait lang po. Okay na po. Yan, okay na po. Okay na? Sige. Apo. Actually, itong programang to, pet-friendly to eh. Kaya naman natin i-entertain yung mga aso kahit sila pa nga mag-bark dito eh. Kaya lang syempre, gusto natin mag-focus dun sa kwento mo ngayon eh, Trixie. Okay, sige, Trixie. So, ano na kayo, 2 years magkatrabaho, nito lang umamin sa'yo na may nararamdaman para sa'yo. Tapos may asawa siya. So, paano mo tinake yung pagtatapat niya sa'yo na gusto kita, ganon? Hindi nung una po kasi, akala ko nga, hindi po siya totoo. I mean, akala ko binibiro niya lang ako or ganun. Something na ganun. Akala ko, ano lang po, yung parang malalang talaga. Akala ko pinagtitripan niya lang ako, ganun. Tapos nagulat na lang din po ako na parang lumalim siya ng lumalim, nagkaka-chat kami. Nagkaka-I love you-han na kayo? Nagaganon po siya, pero minsan kasi hindi ako nagre-reply. Pero minsan nagre-reply po ako kasi nga, siya kasi yung nandito eh. Kaya nga sabi ko nga po nun, ganun pala yung feeling. So, nahulog yung loob mo na dito sa katrabaho mo? Hindi. Sa totoo lang po, sa inyo lang po ko aamin. Opo, talagang nahulog po yung loob ko sa kanya.
Pero hindi ko po hangga't maaari pinipigilan ko po kasi may asawa nga po ako at may asawa din po siya. Mhm. So medyo yun po yung gusto kong ihingi ng advice sa inyo na Hala! ayan, Alam mo ba na hindi na ako nagbibigay ng advice? pero feeling ko kasi Hindi, charot lang. May darot. Anyway, Trixie, eto muna. Tatanungin muna kita ng mga iba pang impormasyon Opo, kasi tungkol sa asawa mo. Kasi, syempre, bago mo gawin yung bagay na yun, bago ka tuluyang mahulog sa isa pang tao, meron kang hinahanap na hindi na ibibigay ng asawa mo. So, bukod sa distansya na parang nagiging issue nyo sa kasalukuyan, ano pa yung issue ninyong mag-asawa? actually po mabait naman kasi talaga siya. Kaya lang po, medyo maedad kasi siya sa akin. Kaya parang may time na kunwari uuwi ako, pag sabi ko na sa kanya, okay, nasa bahay na ako, okay na siya doon, tapos usap lang konti, pag inaantok na ako, parang wala masyadong thrill po ba yung ganun. Gusto mo nang may video call kayo, ganun? Hindi, may video call naman po, okay naman, okay yung communication. Parang ano lang siya po, yung parang panatag lang na parang, pag nasa bahay na ako, okay na, hindi na kami mag-uusap, aalis siya, tapos papayagan ko, parang, ganun po yung setup, parang, okay na siya na malaman niya nasa bahay na ako, ganun. Parang wala na siyang, Hindi ba secured yung ganung feeling? I mean, dapat mas ma-secure kapag ganun yung asawa mo? Or sa'yo iba, parang naghahanap ka ng konting thrill or parang adventure or parang magalit ka naman sa akin minsan, pigilan mo naman ako. May ganun ka ba? hindi naman po, actually, secured naman talaga ako sa kanya ever since po. Nung ito na lang nga din po talaga yung first time na nangyari sa akin na nagkaganito talaga ako kasi hindi ko din po talaga alam. Tapos parang yun nga, hanggang ngayon, pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi sabi ko, yung magkaroon ng pagkakamali doon sa asawa ko kasi okay naman siya, wala naman siyang pagkukulang sa akin eh. Siguro yun lang din talaga na parang hindi siya katulad nung iba na parang okay na kasi siya dahil mas ahid nga siya sa akin eh. Feeling ko lang infatuation. Hindi ko po alam talaga kung ano yung nararamdaman ko eh. Parang dapat ko ba siyang ituloy or hindi or kailangan ko bang i-enjoy lang yung moment. Di ko po kasi talaga alam. Kaya sabi ko nga po, nung nakita ko talaga yun sa TikTok, talagang sabi ko kailangan ko makatawag talaga. Kasi wala po akong ibang makausap sa totoo lang. Yung dalawang Wala kang anak ko, wala kang napagsasabihan ng wala po. nararamdaman mo? Actually, yung sa mga katrabaho ko, pansin na nila. Pansin na po nila na, pero alam din po nila na may asawa ko, may asawa din po yung lalaki. So, Pero syempre, alam hindi po kayo nila- umaamin na merong something sa inyo. Opo, pero yun nga, parang pag nagsasabay kaming kumain, tapos binibilan ako ng pagkain, ganun, ganyan. Iba Pogi po ba? yung Pogi? Mabango eh. Yun po kasi talaga yung gusto ko, mabango. Mabango talaga siya. Mabango. Yung hininga, tsaka yung, yung katawan, ganon. Mabango. Actually, hindi naman po kami nagpipisikal pero parang natutuwa lang talaga po ako pag kasama ko siya, parang ganun. Sandali lang, ito naman. Hindi, gusto ko kasi namin, naintriga kasi kami. Siyempre, sabi mo, mabango, tinanong ka kung pogi, sabi mo, mababango. So, may meaning, pangit, ganon. Hindi naman po, feeling ko feeling ko pogi naman din po talaga siya. Medyo, lang siya, siguro dahil sa lifestyle niya rin po, parang medyo meticuloso siya na, pero hindi naman siya bakla. Actually, una, akala ko nung na-hired siya, akala ko bakla siya, pero hindi pala. Nung nalaman ko lang, nakilala ko po hindi pala siya bakla. Talagang lang siya, yung maano lang siya sa... Malinis lang talaga siya sa katawan niya. Ganun po. Yun yung pinakagusto ko sa kanya, malinis sa katawan. In mabango. fairness naman kumbaga, meron kasing iba mukha lang mabango pero hindi talaga mabango. Hindi Diba? siya po talaga. Tapos, yung mukha niya naman, yung katawan niya, okay naman po talaga. Pogi naman, marami naman din mong nagsasabi. Okay. Trixie, may tanong ako. Ano na yung pinakamatinding nagawa ninyong pagkakasala nitong katrabaho mo? Siguro yung hawakan lang ng kamay, ganun lang po. Tsaka kasi medyo clingy kasi talaga po ako eh. So, siguro yung hita ako, hindi, sabihin niya ng malandi ako, pero hindi eh. Mahilig po talaga ako kahit
kaibigan ko, yung parang sinasandalan lang naman, hindi naman siya actually pinapatong. Parang sinasandal ko lang yung hita ko sa hita ng katabi ko. So, Parang ginawa mo na yun sa na-receive ko kanya? lang siya. Opo. Yun nga, pag nagkasabay po kaming kumain. Pero hindi pa kayo nagkikiss? Hindi pa naman po. Kasi yun nga po, pinipigilan ko po kasi talaga siya. Kahit na minsan, syempre, tagal na rin po, parang gusto ko, pero pinipigilan ko po talaga. Oo, kasi doon mo talaga malalaman kung mabango pati hininga, di ba? Hindi, actually, pag bumubulong naman, mabango naman. Pag bumubulong, naamoy mo na yung hininga. Opo, kasi nga, kasi kasama ko nga po siya sa trabaho, kaya parang, dahil ahead ako na posisyon sa kanya, pag may inuutos ako, or isa nagbubulungan kaming dalawa. Pero hindi mo ba naisip na minsan baka ginagamit niya yung closeness ninyo para makuha yung isang posisyon na gusto niya? Yung mga ganun ba? Hindi, nasa posisyon na rin po kasi talaga siya. Nasa taas lang talaga ako. Pero may posisyon na rin po siya. Kumbaga, hindi niya naman kakailanganin ng backup mo kung sakali, ganun. Hindi naman po. Tsaka actually, sa totoo lang po siya graduate. Ako hindi naman. Parang narating ko na lang kung anong meron ako ngayon sa experience. Tsaka, palagi ko naman madiskarte ka rin sa buhay. Anyway, Trixie, so, ang mo ngayon, dilema mo, parang gusto mong pigilan, but at the same time, parang yung isinisigaw din ng puso mo, parang enjoyin mo na lang habang wala yung asawa mo, parang ganon. Kailan ba darating yung asawa mo? This year din po. This year Actually din. din po, dapat magre-resign na rin po talaga ako. Pero, parang nagtatalo kaming dalawa nung asawa ko bago pa siya mag-open sa akin. Nagtatalo na kami ng asawa ko kasi bago ko narating tong posisyon ko na to, pinaghirapan ko naman po siya ng taon talaga. So, meaning gusto kanyang pag-resignin sa trabaho mo, ikaw lang yung may ayaw? Opo, kasi nga, opo, parang ganon. So, bakit ayaw mo? Dahil, una, mawawalan ka ba ng career? Tapos, syempre, ayaw mo din naman na mawala lang magpunta lang sa wala yung mga pinaghirapan mo. Ganun ba yun? Parang ganun po. Kasi po, sa totoo lang nanggaling ako sa staff. Dumaan ako sa, marami po akong pinagdaanan Kumbaga taon. Kumbaga, parang 7 years akong nasa ganitong industry. 7 years, 8 years. Bago ako naging manager talaga. Kaya parang, tumatawag na ba yung asawa mo? Hindi naman po. Hindi naman. Wala naman siya. Tapos kami mag-usap. So, paano yung setup? Pero paano yung setup ninyo nitong ka-MU mo sa trabaho? Paano yung setup ninyo? Pagkatapos ba ng trabaho, di na kayo nag-uusap? O pag sa bahay pa rin, kachat mo pa rin siya, katawagan mo siya, ka-video call, ganun ba siya? Kachat. Tapos, sabay po kami uuwi. Ganun. Nagkikita ba kayo sa labas? Hindi po talaga. Di ko pa kasi ayun nga po yung ko, parang pinipigilan ko siya pero parang gustong kumawala ng sarili ko. Parang Hindi ko alam kung- parang gusto mo i-try, ganun. Opo, may ganun kasi ako kasi sa bagay, nga po, di ba? Parang yun nga po kaya din ako tumawa kasi parang, itatry ko ba to? Parang ganun po. Yung tipong gusto mong tikman bago mo layuan. Hindi naman po. Maniwala. Kasi ganun. Parang, Check mo lang kung mabango talaga. Ganun. hindi, tsaka parang gusto ko lang din po kasi, kumbaga parang ganito. Gusto ko siyang kasama, pero hindi ako magsisettle sa kanya. Parang mas gusto ko pa rin sa asawa ko magsettle. For fun nga lang, ganun. Parang ganun po, pero may feelings kaya doon po ako nagtataka Kasi baka mamaya din tuluyan kang mahulog tapos siya na yung piliin mo kaysa sa asawa mo. Parang ganun po. Pero ano bang mas nangingibabaw sa'yo? Yung sa ngayon po, kasi siya nga po yung nandito sa akin, siya yung tumutulong sa lahat ng gawain ko, ultimo sa trabaho, tapos may kailangan ako sa bahay, parang minsan yung mga, hindi naman po ganun kabibigat na bagay pa. Natutulungan niya po akong nasusolusyonan. So talaga madiskarte tong taong to. Opo, medyo mahirap nga po kasi sa party ko kasi, di ba, malayo nga po yung asawa ko. Parang ako po lahat dito sa bahay kasi yung anak ko, 3.
ako lahat, pagka uwi ko, ako nag-aasikaso. Pag may kailangan akong bilhin, ako lang din po. Unlike kasi nung nandyan siya, pag sinabi ko, baka ganito, ganyan, ganyan, baka pwede ako makisuyo ng ganito, ganyan. Ganun po. Mm-mm. Siya yung parang One call away mo. Ganon. One Opo, call parang away. ganon. Parang savior, ganyan, hero. Trixie, tanong ko. Ano ang ambag ng asawa mo sa buhay mo sa kasalukuyan? Nagbibigay ba siya ng financial support? Ano yung rason kung bakit talaga siya ng ibang bansa para magtrabaho? Ano pa? sa support naman po, talagang wala naman akong masabi. Lahat financially, lahat ng gusto namin mag-ina, binibigay niya naman. Tapos yun nga, hindi niya naman po anak tong mga to. Pero Tinanggap yung niya. suporta nandun. Opo, yung suporta ko nandun. Mhm. So in terms of kabaitan, pagtulong, financially, emotionally, nasusuportahan ka ba niya? Opo, lahat naman po talaga. Parang, yun nga lang din po talaga. Parang, meron kasing time na parang minsan pagod na ako. Pagod po ako sa trabaho. Tapos, mag-uusap kami sandali. Tapos parang siya, oo, sige, magpahinga ka na. Mhm. Parang Kumbaga, ganun po, naghahanap ka ng physical din na suporta, ganon. opo, parang gano'n na parang, yung kahit konting oras lang na kakausapin mo ko. Hindi ko rin po, actually hindi po ako nagtataka sa kanya na, kasi ayoko pong magkaroon sa sarili ko na, kaya gano'n siya. Kasi di ba mayroon po tayo minsan instinct na gano'n na parang, ano ba yung kakatawag lang, tapos magpahinga na daw ako, tapos mamaya na lang. May gano'n po kasi ako eh. So naisip mo yan at hindi mo yan tinatanong sa kanya? Hindi po, kasi inaano ko baka mag-away lang din po kami. So bakit di kayo open sa isa't isa? Hindi, yung sa part lang naman na po yun, na parang ngayon kasi, hindi ko siya matanong ng gano'n. Kasi parang, nung nakaraan lang po, parang nagtalo kami about sa pagpupuyat naman ng dalawang bata. Tapos kasi isang aga naman po natutulog, yung dalawang bata, parang late na natutulog. So, nag-away Parang lagi siyang kayo? galit po. Opo, lagi siyang galit. Pero, Tapos pag- ang tanong ko naman sa'yo, okay, nagkakaroon kayo ng mga issues sa ganyan. Kasi normal naman yan, yung mga pagtalunan Opo, normal. ninyo yung pagtulog ng bata. Siyempre, kumbaga malayo siya. Gusto niya na kahit papano, maayos yung tulog ng mga bata. Ikaw din naman, for sure, gusto niya maayos din yung tulog mo, pahinga mo, ganyan. Kumbaga may mga bagay na hindi kayo nako-communicate, feeling ko. So, Opo. ikaw, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo na o-open up tong mga parang gusto mong mangyari sa relasyon ninyo? Bakit hirap kang magsabi sa kanya na ito yung nararamdaman ko ngayon, baka pwede mo ko bigyan ng konting oras, ganito, ganyan. Bakit? Anong meron? Hindi na na-try ko na kasi siya, parang last month pang ata. Na-try ko na po siyang sabihin na, hindi ba pwedeng saglit lang? Hindi ba pwedeng patayin mo na lang yung tawag pag nakatulog na ako? Yung ganun po. Minsan may daing ako sa kanya na ganun. Na, usap muna tayo, tapos pagtulog na lang ako, saka mo na lang patayin. Kailangan ko lang muna ng kasama kasi parang hindi ko nga siya na doon sa tatlong bata. Parang hindi ko siya parang may tatlong bata pero hindi kasi siya yung nakakausap ko nang talagang nakakausap ko, problema ko, ganyan. Daing, ganon, hindi. Shop, tas yun, tas sabi niya, hindi kasi magagawin pa ako, pagod pa ako, tas ko, may pupuntahan pa ako, yung mga ganon po. Yung relasyon nyo ba, ganyan na dati pa, bago pa siya magpunta ng ibang bansa? Opo. Ganyan na rin. Tsaka yun nga po, yung pag sinabi niya po kasi naniniwala talaga ako. Kasi ayoko nga po yung katulad nun sa dati kong partner na yung parang nagger ako na parang tanong ng tanong sa buhay. Kaya parang binago ko yung sarili ko pagdating sa kanya na parang, okay, sige, kasi ahit naman siya sa akin eh. Siguro naman medyo matured na siya. Mhm. So kahit, Ngayon lang- kumbaga, kahit personal dati, ganun na rin siya, na hindi siya masyadong mapagbigay ng oras sa'yo, ganun. Hindi Oh, po. hindi ka Actually, siya- nung magkasama kasi kami, hindi naman po ganun. Actually, sa akin po lahat ng oras sa amin. Pero nakikinig Kaya siya sa'yo, lahat ng nararamdaman mo, kinukwento mo sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang best friend mo tong asawa mo, yung ganun. Ganun mo ba siya dati? Ganun po kami hanggang sa itong mga nakaraang buwan, parang aalis, magbabasketball, may pupuntahan, may magaganito, magaganto. May Ako naiisip naman po, ka bang parang mali hindi sa kanya? mag-away. May Oo. mali ka bang naiisip sa kanya? Pakiramdam mo ba may mali siyang ginagawa? Minsan po ganun, pero nilalabanan ko nga po kasi parang feeling ko kasi pag inisip ko na naman yun, babalik na naman po ko dun sa katulad dun sa unang partner ko, dun sa tatay nila na parang
ito na naman, mali na naman pala. Parang ayoko po kasing ganun yung mangyari sa akin ngayon. Eh. Pero kalaban mo sarili mo ngayon, sis. Opo. Yun nga po yung malaking ano ko, nahihirapan po talaga ako. Eh. Tapos, yan pa. May Yung sa ganun ng, May mga salitang magandang bitawan na hindi masyadong nakaka-offend pag sinabi mo sa isang lalaki. Like, yung tipong, namimiss ko na open tayo sa isa't isa, baka pwede naman tayong parang magkwentuhan na parang tulad ng dati. Yung mga ganun, nagawa mo na ba yung ganong klaseng paglalambing? Kasi, minsan pag inumpisahan natin na sino bang kasama mo, anong meron. Di ba parang ano siya, attack sa isang tao na para bang kine-question mo kung saan siya nagpunta or whatever. So, parang sabi mo nga, ayaw mo na maging ganun ka. Well, gets ko yun, yung part na yun na parang ayaw mo mag-transform ka into someone na nakita mo na dati na gusto mong baguhin ngayon. Kasi okay naman yung relasyon ninyo ngayon, parang ganun yung pakiramdam mo. So, parang ang nakikita ko sa'yo ngayon, pwede kang kumuha ng mga or pamili ng mga salita na pwedeng magtunog siya ng lambing, 'di ba, dun sa mister mo. marami na kasi po talaga akong beses na na-try yun eh. Kasi medyo clingy po talaga ako kahit sa personal po. Malambing po talaga ako. Talagang, ewan po, umabot na lang din po talaga kami sa ganun. Eh. Kaya parang sabi ko nga sa tagal namin, parang, bakit ngayon, ngayon ako nagkakaganto? Ano sa palagay Parang mo sinusubo yung pwedeng kasi ako. gawin niya? Anong sa palagay mo yung pwedeng gawin niya para mas makaramdam ka ng safe ka, ng security ka, na secured ka, na para hindi mo na maramdaman yung nararamdaman mo sa katrabaho mo. Yung ganun, ano yung pwedeng gawin ng asawa mo para ma-peace ka? Kailangan niya bang pumunta ng Pilipinas, magstay for good dyan? Palagay mo, ano yung nararamdaman mo na magpapatahimik sa nangangati mong katawan, ganon. Hindi, kasi ano ko na po rin po sa kanya yun na mag-for good na lang dito sa Pilipinas. Kaya lang parang ayaw niya po. So pakiramdam mo parang hopeless, ganon. Pag inopen ko kasi yung mag-for good na lang siya dito, kasi sabi ko, ito naman yung trabaho ko, tapos ikaw pwede ka naman maganito na lang. Kumbaga, ano lang, tulungan lang. Parang sabi niya, magaganto pa si ganito, yung panganay nga namin, gagraduate pa ng grade 12, ganyan, ganito. Dami pa siya pong, tapos sabi ko, ilang taon pa ba bago kita makasama? Kasi yung yearly na uwi mo, kulang pa eh. Kaso Totoo sabi, naman. hindi mo Kumbaga kailangan talaga ng... Ako, naniniwala ako na mag-work ang LDR pag may timeline. Kapag, ito lang ha, makapag-ipon lang tayo. Sige, for good na ako dyan, magnegosyo tayo or whatever. Pero kung may mga anak kayo or may kinikilala siyang anak sa'yo, diba? Kasal kayo, tapos gusto nyo talaga na madagdagan pa yung mga anak ninyo, maramdaman mo yung presensya niya, napakahalaga na mapag-usapan yung maigi kung kailan talaga siya magfo-for good sa Pilipinas. Unless ikaw yung sasama sa kanya sa ibang bansa, tas kasama yung mga anak ninyo, yung ganun ba? Pero ito na lang din yung tanong ko sa iyo, Trixie. I-fast forward natin to. Kung sakaling mapili mo na, sige, gora na ako dito kay katrabahong ka-MU, ganyan. Ilalabang ko na to, enjoyin ko na yung moment, seizing the moment, ganyan. Carpe diem. Okay. Sige, sabihin natin na nagkamali ka na ng lubusan, ng tuluyan, natikman mo na, ganon. O kaya nabanguhan ka na ng tuluyan, na-confirm mo, mabango nga. Kung ganon ang mangyari, okay. Anong mararamdaman mo? I mean, anong ilagay mo yung sarili mo dun sa ganong klaseng posisyon. Anong mararamdaman mo? Matatahimik ka ba? Knowing na meron kang asawa na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo na hindi mo nakakasundo at some point. Tapos kinikilala niya yung mga anak mo na maging anak niya rin, tanggap niya lahat sa iyo, ganyan. Okay ba sa iyo na matatahimik ka, maguguluhan ka? Anong pakiramdam mo nun? Yun nga po yung nararamdaman ko din na parang hindi ko siya kayang saktan kaya pinipigilan ko po talaga yung sarili ko. Kasi wala nga po siyang ginawang hanggang ngayon, di ko pa rin naman wala akong alam. Basta
alam ko lang sa sarili ko na hindi niya kami pinapabayaan. Yung utang na loob, buo eh. Kumbaga parang tinatanong ko talaga sa kanya na utang na loob lahat yun. Tsaka yung pagmamahal, binabalik ko yung pagmamahal. Kaya hanggang ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gumagawa ng ikasisira namin. Pero yun nga, parang dun kasi papunta na, hindi ko alam, parang minsan nga iniisip ko na hindi po talaga mag-resign para matapos. Yeah. And do what's best for you. Kasi kung yung paa mo, yung kanang paa mo, nandun patungo dun sa kaopisina mo, tapos yung kaliwang paa mo nasa mister mo, pero parang pahakbang ka na papunta dun sa kaopisina mo, mahirap yan. Kumbaga, you have to really face the consequences of your actions. At alam mo naman na hindi magiging payapa yung pakiramdam mo at magiging sitwasyon ninyo just in case piliin mo na magkamali kasama tong katrabaho mo. Kumbaga, alam mo alam mo naman yung magiging resulta na magiging desisyon mo just in case ito piliin mo eh. At alam mo din naman yung magiging resulta ng desisyon mo kapag naging loyal at faithful ka sa asawa mo. Oh, may problema kayo, pero you have to really be honest about what you feel. Lalong-lalo sa asawa mo. Your husband should be your best friend. Alam mo yung naiisip ko nga kapag ang isang tao talaga nag-asawa siya, dapat yung asawa niya, yan yung matalik niyang kaibigan. Bukod sa may ginagawa kayong matalik, 'di ba? 'Di ba parang kung bukod sa ganung pakiramdam kasi nagmamahalan kayo, 'di ba? Matalik mo siyang kaibigan na everything that you feel, dapat malaya mong nasasabi sa kanya. At kung hindi mo malayang nasasabi sa kanya, ibig sabihin may problema kayo sa relasyon. So, it's either ikaw yung magsasuffer hanggang kailan, hindi ko alam kung kailan, or ngayon pa lang mag-suffer na yung relasyon ninyo at posibleng maayos nyo. Alam mo yun, ngayon na kayong maghirap nang sa gayon makahanap po yun ng solusyon. Kaysa dun sa ikaw yung tuloy-tuloy na mag-suffer hanggang sa makita mo yung sarili mo na lumalabas na lang dun sa sitwasyon na ikaw din naman mismo yung may kagagawan. So yun. Pero, may isa pa din po kasi akong concern. Ang inaano ko po kasi, yun nga yung pag dati, parang naano ko sa kanya na kausapin niya ako. Ngayon naman po, ang nangyari, parang kahit di niya na ako kausapin. Parang okay na lang po kasi kausap ko na nga po yung isa. Okay lang ba sa'yo yun? Na nga, imbis na kinukuha mo sa asawa mo yung ganong klaseng atensyon dito mo na sa isa, okay ba sa'yo yun? Masarap ba sa pakiramdam yun? Hindi nga po, nahihirapan nga rin po talaga ako. Sabi ko nga, dapat pala, di na lang, nung umpisa pa lang, hindi na ako naging mabait sa kanila. Doon sa katrabaho ko para hindi na palapit yung loob ko. Pero alam mo, pwede naman magkaroon talaga ng kaibigan sa loob ng opisina eh. Magsiset ka lang talaga ng boundaries and limitations. Kapag alam mo na talaga na sumusobra na at hindi na tama, ito yung ano ko dyan ito yung pamantayan ko dyan Kapag ginagawa mo na yung mga bagay na dapat ginagawa ninyo ng mister mo, ibig sabihin may mali na. Kumbaga, pag ginagawa mo na dun sa katrabaho mo, yung dapat ginagawa mo para sa mister mo, ibig sabihin may mali na. Ibig sabihin, you've crossed the boundary, you've crossed the line. So, yun dapat yung wake-up call mo na parang, uy, ginagawa ko to sa mister ko, ba't ko to ginagawa sa ibang tao? So, ibig sabihin, parehas na tong mahalaga para sa'yo, diba? O baka naman hindi na rin mahalaga yung mister mo sa'yo. So, mamili ka lang talaga kung sino yung gusto mong maprotektahan at anong klaseng buhay yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa buhay ninyong mag-asawa. Laging may consequences yan. Kapag ikaw pinili mo tong pagkakamali na to, alam mo na may masisira. Pero pag pinili mo yung tama, alam mo na may hirapan ka, pero alam mo na magiging payapa ka sa dulo. Yung ganun ba? And I wish you peace and a gift of discernment from the Lord. Kasi mahirap yan na natutokso ka at the same time. Kasi ang sarap di ba? Ang sarap may kausap. Hello! Sinong hindi masasarapan na may kausap na babango? Isa ko pang i-share po kasi overtime na tayo sis ay sige. Ano ba to yung share mo? Mabilis na lang. Go. Hindi, parang lang. Ngayon ko lang din po kasi talaga na-experience yun yung may katrabaho ako na nagkagusto sa akin. Kaya parang yung dating sa akin, iba. Sinabihan ka na ba niya na gusto ka niya matikman, ganun? Hindi naman po. Actually, hindi talaga. Wholesome yung ano ninyo. Kamay. Wholesome, ganun.
Opo, talagang ultimo kamay, wala po talaga siyang ginagawa. Di maganda. At least nandun pa lang kayo, wala kayong physical intimacy or whatever. Wala naman. So, yun lang, mag-ingat ka lang dyan sa emotional intimacy. Kasi, again, sabi ko nga kanina, kapag natatagpuan mo na yung sarili mo na ginagawa yung bagay na dapat ginagawa ninyong mag-asawa sa katrabaho mo, I mean, kapag natagpuan mo yung sarili mo na ginagawa sa katrabaho mo, yung ginagawa ninyong mag-asawa, may mali na ron. Kasi dapat sa asawa mo lang, yung exclusive sa asawa mo. Bakit? Sa lahat ba ng tao magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo mag-I love you ka? Hindi. Sa asawa mo lang yung ginagawa. At sa mga best friend mo, diba? Anyway, thank you so much, Trixie. Thank you din po. Thank sa you din po sa pakikinig. pagtawag mo sa programang ito. Alright? Pwede naman merong mabango dyan sa paligid mo. Sprayan mo na lang yung asawa mo, kaya sarili mo, 'di ba? Para, mabango, ganun. Anyway, may air freshener din. Blood talaga. Hindi, nagigets kita dyan. Ang sarap din talaga na makaamoy na mabangong lalaki. Kasi sa panahon na yun, 'di ba? Diyos ko, yung mga amoy ng iba, parang sasapakin ko no? Sobrang lakas. Anyway, thank you so much, Trixie. God bless. Bye. Thank you po. Bye. Alam naman ng tao minsan kung anong talagang ginagawa niya sa buhay. Like, naisip ko lang, parang, excuse me, sandali lang, parang merong hangin dun sa loob na lalamunan ko. Naisip ko lang naman, na, hello, ang mga tao, sobrang alam nila na may masasaktan pag ito yung pinili nila, o alam naman natin kung anong tama't mali. Nangingibabaw lang talaga yung kate. Tsaka yung pag-iisip ng at the moment. YOLO, you only live once, you enjoy the moment. Kasi baka hindi na to dumating, yung ganun. Pero aanin mo naman yung 5 minutes, 10 minutes, 10 days, 30 days, 3 months of pleasure compared to a lifetime of pain. Timbangin mong maigi. What is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Yung habang buhay, mapagsisisihan mo na bakit ko ginawa to, sinira ko yung pamilya ko. At may nasira akong ibang pamilya. Kumbaga, timbangin mo lang dun sa parteng yun eh. Okay, makikipaglandian ako dito. Oh, so? After 10 years ba? Kayo pa din? After 10 years ba, mararamdaman mo sa puso mo na, ay, payapa ba to? Parang may kapayapaan ako sa puso't isipan. Hindi. That act will haunt you for the rest of your life. Pero yung iba, sinasabi nila na parang, this was the most right mistake that I've ever made in my entire life. Huh? Pinakatamang maling ginawa ko sa buhay ko. May mga ganun eh. Ewan ko ba kung may konsensya yun? Ewan ko. Pero yeah, we're all imperfect human beings capable of making or doing mistakes. But the thing is, hindi naman natin kailangang magkamali para malaman natin kung anong tama. Alam na natin yung tama. Gusto lang nating magpasarap. Charot to, darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio. DJ Rakitera, kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.